Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon hinggil sa relief efforts ng PRC sa mga apektado ng Bagyong Nina. Magandang gabi po sa inyo, Senator Gordon. Good evening, Cathy. Andito ako sa Operations Center ng Philippine Red Cross sa Mandaluyong, EDSA. Tama-tama po, sir. Hingan po namin Monitor kayo. tayo lahat ng mga nangyayari, no? Okay. Tama-tama po, sir. Hingan po namin kayo ng update sa operations ngayon ng Philippine Red Cross. Alright. What time is inyo is we are now operating in the disaster area. 248 evacuation centers ang nabilang na namin. And ang tao doon ay 19,042 families. At ang laman noon ay 87,352 na tao. Yun ang nakalagay sa evacuation center na nakalap namin so far. Yes, sir. Hindi na namin ang mga hot meals sa Samar, sa Catanduanes, sa Camarines Sur, sa Albay, sa San lahat yan. Yan ang unang ginagawa ng Red Cross. At nakapagdala rin kami tayo sa mga sa mga hospital tulad sa Catanduanes. At pagkatapos, nakapagbigay rin kami ng pagkain sa susunod sa Matnog. Import, no? Dahil marami na iitid doon. At ngayon ay nag-assess na yung mga tao ko doon kung sino ang mga nasira ng bahay. Starting tonight and tomorrow, dadating na yung mga tao natin doon para ma-assess, galing sila sa Quezon City chapter, para i-assess kung ano ang mga nasira, ano ang mga agriculture na nasira, ano ang livelihood na kailangan ng mga tao, anong bahay na nasira. Pagkatapos yan na magiging basehan natin para magkakila sa buong International Red Cross Society kung talagang ganun kalaki. Pag nalaman natin yun, hihingi tayo ng tulong kung ganun kalaki talaga ang perwisyo. So yun ang ginagawa natin ngayon at kung ipa-ambag yun ng konti, baka makapagbigay rin tayo ng mga relief sa mga tao. Senator Gordon, ano po sa ngayon yung mga pangangailangan para po doon sa ating mga manonood na nais magbigay ng kanilang donasyon? Sa donasyon, mas maganda, ibigay nyo na lang pera sa mga bangkong ito, ha? Bangko de Oro, ibigay ko ang Yes, sir. peso account, 00453-0018647. Alright? Ulitin ko, 00453-0018647. Ang branch namin niya, support area Manila, pero pwede sa lahat ng bangko de Oro. Philippine National Bank, 3752-8350-0034. Metro Bank, 151-3-04-163-122-8. Bank of the Philippine Islands, 4991-0036-52. I will repeat, 4991-0036-52, Bank of the Philippine Islands or BPI. And finally, Union Bank, 1015-400-002-01. 1015-400-002-01. Sana may palagay nyo sa inyong screen sa caller para manaman ang tao sapagkat mukhang mahaba itong labanan na ito dahil maraming nasalanta, maraming nagiba, mga puno, nakikita ko sa mga larawan pinapadala sa akin na may mga bahay na nagiba, yung mga saging na mga plantation bawa sa Marinduque, nagiba ang karamihan, nakikita natin yung mga market na huwag na katalupan ng kanilang bumong sa Catanduanes, nakita ko yung isa doon at marami tayong nakikita na dapat magtulong-tulungan natin sapagkat nawalan ng bahay, nawalan ng mga gusali, na kailangan magtulong-tulong tayo. How about, sir, yung mga gustong mag-volunteer po? Karamihan po sa ating mga kabataan ay sumasali at nag-volunteer sa Philippine Red Cross. Pwede naman mag-volunteer kahit na kailan. Mas maganda, volunteer sila. Hindi na ako may disaster. Talagang from time to time, matatawagan namin sila. Halimbawa, kung ikaw ay nasa Barangay Pag-asa, Quezon City, mag-volunteer ka sa Red Cross, bigay mo yung cellphone number mo, tatawagan ka namin o
tawag ka sa amin pag may nakita kang nabangga na saan kailangan ng ambulansya o kailangan ng dugo ng kapitbahay mo, kukunin mo lang yung bahay ng blood type at saka sa hospital, tutulungan na natin yan. Pag may disaster, magbibilang ka ng bahay na nasira, tatawagan ka para tingin mo kung ano yung nasira para magpabilis ang assessment para makahingi ng tulong. Yan ang ilan sa mga bagay na pwedeng gawin ng mga bata at hindi lamang pag panahon ng disaster mo sa araw-araw, miyembro sila ng Red Cross Volunteer Corps. And lastly, sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood. Well, ito nakakalungkot, makabatas ko, nangyari rin yan nung sa Sendong at saka doon sa Typhoon Pablo sa Mindanao. Tinabahan tayo, magpapasko. Natataga, hindi nabas, lumubog, magpapasko. 6,000 tao namatay doon. Dumadating ang panahon na tayo ay tinatabahan ng mga ganyan sakuna. Dapat tayong lahat matuto na mag-ingat sa mga sakunang katulad nito. At dapat matuto tayong tumulong na mas mabilis. Hindi yung binibigyan lang natin yung lagalo na nagtatamin. Hindi natin kailangan. Ang magbibigay sa tulong ay talagang makakabili ang Red Cross ng mga blanket, mosquito nets, astigmat, tarpaulin. Katulad doon sa magbigay kami kaagad ng ready-to-eat meals yung gawa ng local company dito ng CDO. At kami yan, bubuksan lang na yung lahat at makakakain na sila. Pang mabilisan yun. So napakahalaga ng tulong niyo para makakagawa rin tayo ng bahay. Katulad sa Yolanda, ang nagawang bahay ng Red Cross, umabot na sa 78,000 na bahay na tapos. Alright. Tapos na yun, may bahay na yun, 78,000 families. Bukod doon sa mga eskwela na pinagawa, bukod doon sa mga livelihood na binigay, tituluan silang maneho, mag-payloader, o mga ganong bagay. Yun ang mahalaga na dapat manaman ng mga tao para makatulong lahat tayo sa mga ganitong pagkakataon. Alright, Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, maraming salamat po sa inyong oras. Umabot na sa 77,000 pamilya o higit 300 individual na pansamantalang ginilikas mula sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Dina sa Pilipinas. At dahil sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy ang kanilang pagkalap ng datos hinggil sa mga apektado ng bagyo. Report mula kay Julius D. Samburon. Batay sa pinakahuling bulletin ng baga sa DOSD, tinatahak ng bagyong Nina ang west-northwest direction ng bansa sa bilis na 20 km per hour. Kung hindi magbabago ang takbo ng bagyo, posibleng Martes ng umaga ay nasa kanluran na ito ng Iba, Zambales at sa Miyerkules ng umaga ay nasa Pag-asa Island, Palawan na ito o labas ng Philippine Area of Responsibility. Paliwanag ng Weather Bureau, humina ang bagyo dahil dumaan ito sa lupa at wala nang nakuhang tubig na source ng kanyang lakas. Sa pinakahuling datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa bagyong Nina, umabot na sa 77,000 pamilya o higit 300 individual ang pansamantalang inilikas mula sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas dahil sa patuloy na epekto ng bagyo sa bansa. Patuloy pa din naman ang pagkalat ng NDRRMC ng impormasyon mula sa kani-kanilang mga Regional Disaster Management Council teams upang malaman kung may naitalabang casualties. Umabot naman sa 17,000 pamilya mula sa 202 barangay ng Mimaropa at Bicol ang apektado dahil sa bagyo. Nakapagtala din ng minor landslide sa Catanduanes na unang hinagupit ng bagyo habang pagbaha naman sa Camarines Sur. Ayon kay NDRRMC spokesperson Nina Marasigan, dahil sa epekto ng bagyo, nagsimula na ang Rapid Assessment Damages and Need Analysis ng Office of the Civil Defense, Bicol Region. Meron pong pinapatupad na contingency plan ng ating National Council para sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa ating mga kababayan dito sa nasalanta ng Bagyong Nina. Ito po ay ang paggamit ng mga assets, no, land, air, and sea assets natin para masiguro na magkakaroon tayo ng mga paraan para mabigyan ng karagdagang tulong ang ating mga kababayan. Ongoing din naman ang pagkakaloob ng ayuda sa mga nasalanta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development. Nakikipag-ugnayan na din sa pamahalaan ang mga pribadong sektor na nais magkaloob ng tulong gaya ng Philippine Disaster Resilience Foundation at United Nations.
Umagapay din ang bawat regional and district engineering offices ng Department of Public Works and Highways para sa clearing operations. Bineberipika na din ng OCD kung ilang mga military detachments ba ang nasira, lalo na sa Southern Luzon areas. Consolidate ng ating Public Works and Highways. Pero karamihan dito sa mga areas na nasabi na hindi madaanan, ito ay ang dahilan nito ay yung mga bumagsak na poste ng kuryente at saka mga malalaking puno. Nagkaroon din ng minor damage sa ilang ospital sa lalawigan pero ang mas marami daw ay mga bahay. Magugunitang nauna nang itinaas ang state of calamity sa Albay at Camarines Sur dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, kasabay din daw ng pangingibabaw ng makabagong teknolohiya ngayon, tila ito na daw ang magandang pagkakataon para gamitin ito sa tamang pamamaraan, lalo na kapag may ganitong kalamidad. Para sa NDRRMC, pwede itong maging paraan para makapagbigay ng impormasyon o di kaya makahingi ng tulong sa kalimang nasalanta. Ito po yung #ReliefPH, RescuePH, FloodPH at pakisama lamang po yung NINA-PH, no, para po maitag po natin to na itong balita ay ang report po ninyo ay dahil po sa bagyong Nina. Kailangan pa rin po na makiisa tayo sa panawagan ng ating lokal na pamahalaan na kung may emergency, kung kinakailangan lumikas, ay makiisa po tayo doon.